Inamin ni Anthony Taberna na hindi totoo mga banat niya kay Senador Marcoleta, ayon mismo sa kanyang reply sa comment. Mga kapatid, may kasama ako. Si Senator Dante Marcoleta. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sa araw na ito ay, kumusta na po kayo? Mag-uusap tayo muli patungkol sa mga nakikita natin sa Facebook, sa YouTube na paninira. Masasabi natin ito isang paninira sapagkat alam natin na ang kapatid na Anthony Taberna ay isang masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit nabalita noong mga nagdaang araw, nagdaang mga linggo na maging ako man hindi makapaniwala sa video ngayon na mayroon siyang mga binabanggit na masasakit patungkol sa ating butihing senador, si Senador Dante Marcoleta. Hindi natin alam kung yun ay gawa-gawa lamang, kung yun ay AI o ano pa man. Ang mabuti po ay linawin po natin ang bagay na yan. Mayroon po akong ipapakita sa inyo mula sa Facebook. Hindi po ito galing mismo sa page ni Anthony Taberna. Ipapakita ko po sa inyo, makikita po ninyo sa screen, babasahin po natin. Ito po ay mula sa page ng Ang Mga Tupa. Ilalagay ko na lang po sa screen para sabay-sabay po nating makita at basahin. Ito na po, pakinggan po ninyo, ganito po ang nakalagay. Inamin ni Anthony Taberna na hindi totoo mga banat niya kay Senador Marcoleta, ayon mismo sa kanyang reply sa comment. Dito po sa post na ito, mayroong isang taong nag-post. Kasi yung nag-post na yun, tinatanong niya si Anthony Taberna tungkol sa kanyang mga sinabi na masasakit kay Senador Marcoleta. Pati yung conversation nila, nilagay niya sa screenshot sa kanyang post. Tuloy natin. Kaya dapat lagi po tayong mapanuri. Tama po yun. Huwag basta-basta maniniwala at papatol sa mga ipinapakalat na maling balita. Alam po ninyo, nagkalat ngayon ang trolls. Sinisiraan si Senador Dante Marcoleta. Hindi lamang si Senador Dante Marcoleta, ang kabuuan ng Iglesia ni Cristo, idinadamay nila. May mga bayarang mga vlogger na binabanggit nila na walang nangyari. Kaguluhan lamang daw di umano ang itinulot ng rally ng Iglesia ni Cristo. Yung babae niyan ay hindi naman sumama sa rally. Paano niya nakita na? Paano niya nasabi na yun ay kaguluhan lamang? Ang daming nagsasabi na maganda ang layunin ng Iglesia ni Cristo sa ginawang rally. Binabanggit ng babae niyan, kilala po ninyo, nasa YouTube yan. Mayroon din siyang page sa Facebook page na yun daw, di umanong rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo ay para ipagtanggol daw di umano ang ating senador, butihing Senador Dante Marcoleta. Hindi niya alam yung katotohanan. Sinasang-ayunan ng Iglesia ni Cristo yung mga binabanggit ni Senador Dante Marcoleta na dapat panagutin kung sino yung dapat managot, kung sino yung nagkasala, maging transparent, maging hindi po dapat selective. Ngayon ang nangyayari ay selective. Naipakita ko na po sa inyo sa mga nagdaang video. May mga kumakalat na video noon. Audio, video. Patungkol kay Boying Rimulya at sa ating kagalang-galang na President Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung yun ay totoo. Subalit nangyari na nga, nakulong ang Senador Dante Marcoleta at yung mga kasamahan niya. Subalit ipinagtanggol sila na kumilit ngayon. Sapagkat yun naman ay totoo. At napatunayan, ngayon ay hindi po bawal. Wala siyang nalabag na batas.
Ngayon, ito na naman ngayon. Si Anthony Taberna, initira. O, makikita po ninyo sa Facebook, sa post na yan, yung screenshot, nandyan nakalagay. Ang sabi niya dyan, hindi totoo yung kumakalat na yun. Ayan o. Kasi nagtanong yung nag-post. Ang sabi niya, Katunying, may tanong ako. Sana pakisagot po. Totoo po ba yung kumakalat ngayon sa social media tungkol sa sinabi mo kay Dante Marcoleta? Ang sagot naman niya, hindi. Merong pangalan dyan si Anthony Taberna, yung may blue badge check. Kanya yan mismo. Makikita po ninyo sa screen. Napakalinaw na yung mga naninira sa Iglesia ni Cristo, naninira sa mga kapatid, ng mga sikat na mga personalidad, kagaya ni Anthony Taberna, ni Senador Dante Marcoleta, idinadamay nila ang relihiyon. Gumagawa sila ng kung ano-anong mga paraan. Subalit, lantad na sa katotohanan sa mamamayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mayroon po akong ipapakita ang video. Makikita po ninyo sa screen. Yung pag-uusap ni Senador Dante Marcoleta at si Anthony Taberna. I-play po natin. Mga kapatid, may kasama ako. Si Senator Dante Marcoleta, binisita ko lang dito. Dante, batiin niyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananaig kahit na medyo magtagal po. Ayun, ang katwiran, anya, ay mananaig. Napakatatag ng pananampalataya ni Senador Dante Marcoleta. Hindi niya, yung pagsubok na yun sa kanya ay lalong nagpasigla sa kanya. Mababakas po ninyo sa kanyang pananalita sa video ito na talagang nagpasigla sa kanyang pananampalataya, lalong kumapit sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Yan ang tunay na Iglesia ni Cristo, maninindigan sa katwiran, maninindigan sa batas. Kung ano yung mga tinanggap na doktrina sa Iglesia ni Cristo, yun din ang ini-apply ni Senador Dante Marcoleta bilang isang senador, bilang isang abogado. Tuloy po natin yung video. Thank you po, Dante. Mag-iingat po kayo palagi at sana mas maging okay po yung health ninyo. Thank you po. Ayun. Anong sasabi ng mga basher ngayon? May yung kumakalat na video na sinisiraan ni Anthony Taberna si Senador Dante Marcoleta. Ako mismo napanood ko yun, pero hindi ako naniniwala na ganun si Anthony Taberna. Masama yung binanggit niya, masakit patungkol sa senador. Pero ang sabi niya, hindi totoo yung kumakalat na yun. Huwag paniwalaan. Siya mismo nagsabi. Napakalinaw. Kaya yung mga trolls na yan, hindi kayo magtatagumpay. Pero hanggang dito na lamang po itong ating munting video. Maraming salamat sa patuloy po ninyong panonood. Mag-iingat po tayo lahat.